Another day, another J. Fern's wife story. May nasiyap na nga sa mga itlog na una naming isinalang kagabi kaya hindi na namin tinuloy ang egg candling. Pagising namin kaninang umaga, ayan meron na ngang napisa. At kaninang umaga bago ako magpatuka ng manok, nakita ko meron ng inahin sa pugad na ginawa ko. Siya pala ang nangingitlog dyan, yung possum sweater na brood hen. Yan yung naiibang kulay sa mga possum sweater na alpas. Meron na rin itlog yan doon sa taas. Palipat-lipat pala siya ng pugad para mangitlog. At pagkatapos ko ngang magpatuka, lumipat na naman sa taas yung inahin na yan at doon na talaga siya ulit ng itlog. Kaya yung itlog niya dyan ay inilipat namin doon sa una niyang initlogan. Yung puting brood hen na bago naming alpas ay binababa na rin. Yun nga lang hindi pa nangingitlog hanggang ngayon. Pati yung dalawang ARL sweaters namin ay hindi pa rin nangingitlog. Halos 3 buwan na yata silang hindi nangingitlog kahit tinutusukan lagi namin ng vitamins at ang painom namin dyan ay yung Egg 1000. Yung isang 5K sweater na galing kay Black Lava ay inalpasan din namin at dito sa aming bagsiklay na to nagpapababa. Pero magmula nung tumigil mangitlog yung Black Lava hanggang ngayon hindi pa ulit nangingitlog. Pasaway ang mga inahing alpas. Kinaykay na naman yung mga itinambak kong mga tuyong dahon. Ito naman yung 3 bagsikline pullet. Silang 3 na lang ang natirang pullet sa papisa nung nakaraang breeding season. Ito naman ang nag-iisang bulik at ang bagsikline baby stag. Pagkatapos ko nga magpatuka ng manok ay nagluto na ako ng almusal namin ni J. Fern. Ginataang halo-halo ang ginawa ko. Yung ubing nilagay ko dyan ay bunga ng ube na nandito nakatanim sa may bakod namin. Yung saging at gabi ay binili ko sa palengke. Kinahapunan pagkatapos kong magpatuka ay biglang umulan. Bago pa umulan kanina ay tinawagan na ni J. Fern si Richard para isilong ang lahat ng mga manok. Umuulan na pala doon kaya nilagay na ni Richard lahat ng manok sa tangkal. Maghapong mainit tapos biglang umulan ng hapon, delikado sa mga manok ang maulanan baka magkasipon kaya pinasilong ni J. Fern. Dito naman sa likod namin yung broodcock lang ang nauulanan. Hindi naman ganun kalakas ang ulan kaya hindi nababasa ang katawan niya. Yung sisiw naman na nasa gilid ay ikinahon na agad ni J. Fern bago pa umulan. Nilalagyan niya lang ng butas ang mga kahon para hindi masuffocate ang mga sisiw. Ito naman yung mga nakatali sa gilid, nauulanan din sila pero hindi naman ganun kalakas ang ulan. Yung ibabaw na balahibo lang ang nababasa. Yung 3 baby stag naman, ayan, gumilid ng todo para hindi talaga mabasa. Yung isa, dumapo na naman sa may pasamano. Itong stag lang ang nababasa ng ulan. Gusto yatang magpabasa. At dun pa pumwesto kung saan pumapatak ang galing sa alulod. Ito namang broodcock, sumilong sa ilalim ng puno. Pero nung medyo lumakas na ang ulan, pumunta na sa tipi at sumilong na. Yung mga brood hen naman ay sumilong na sa kubo. Pero yung iba, nakahapon na sa puno. Yung isang inahin na nangingitlog sa tangkal ay lilimlim na yata kasi madilim na nandun pa rin siya sa pugad. Nakakatuwa naman, 2 inahin na namin ang nalimlim. Maya-maya pa ay tumila na rin ang ulan. Nagapon na ang aming mga broodcock. "19 days pa lang itong itlog na una naming isinalang sa incubator pero 2 na ang napisang itlog. Yung iba may mga crack na rin. Saka na namin itutuloy ang egg candling pag napisa na ang lahat ng itlog na una naming isinalang. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!